May mga lugar sa mundo na binubuo ng mga linya. Mga linyang tuwid sa mapa. Mga linyang naghahati sa mga bansa. Mga linyang bakal ng tren na kumokonekta sa bawat syudad ng may perpektong kaayusan. Sa mundong iyon ako isinilang. Sa Alemanya, kung saan ang lahat ay may sistema. Kung saan ang kaayusan ay isang relihiyon. At sa isip ko, iyon ang sukatan ng isang maunlad na bansa. Isang bansang buo, matatag, at pinag-isa ng bakal at semento. Kaya nang una kong pag-aralan ang Pilipinas, isang salita lang ang pumasok sa isip ko, kaguluhan. 7,000 islang ikinalat ng tadhana sa gitna ng karagatan. Pira-piraso. Watak-watak. Paano magiging isang bansa ang isang bagay na durog na sa simula pa lang? Paano nagkakaroon ng pagkakaisa kung ang mismong lupa nila ay pinaghihiwalay ng tubig? Para sa akin, iyon ay isang imposibleng palaisipan. Isang depektong heograpikal na humahadlang sa tunay na pag-unlad. At determinado akong patunayan iyon. Hindi ko lang alam na sa paghahanap ko ng ebidensya ng kanilang pagkawatak-watak, matatagpuan ko pala ang isang lihim na nagbubuklod sa kanila, isang puwersang hindi nakikita. Hindi nasusukat ng anumang instrumentong pang-agham. Pero mas matibay pa sa anumang bakal o semento na nakita ko sa buong buhay ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Klaus Richter, isang political analyst mula sa Berlin. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Hindi ito tungkol sa politika o estadistika. Ito ay tungkol sa isang paglalakbay na ganap na bumago sa aking buhay. Isang kwento kung paano winasak ng Pilipinas ang lahat ng aking mga akala at ipinakita sa akin ang tunay na kahulugan ng pagiging isang bansa. Ang buhay ko sa Berlin ay parang panahon doon kulay abo. Mahinahon at predictable. Bawat araw ay may sinusunod na schedule. 7:00 ng umaga. Aalis ako sa aking apartment. Sakto sa 7:15. Darating ang tren. Walang mintis. Ang trabaho ko ay nakasentro sa pag-aaral ng mga sistema. Paghahanap ng mga pattern sa datos. At pagbuo ng mga teorya tungkol sa kung bakit ang ilang bansa ay nagtatagumpay at ang iba ay nabibigo. Ang mundo para sa akin ay isang malaking spreadsheet. Kung tama ang numero, tama ang resulta. At ang mga numero ng Pilipinas, sa aking pananaw, ay laging mali. Ang aking teorya, na isusulat ko sana sa isang libro, ay simple lang, ang heograpiya ay tadhana. Naniniwala ako na ang pagiging kapuluan ng Pilipinas ang pinakaugat ng mga problema nito. Ang logistikong bangungot ng paglipat ng mga produkto at serbisyo. Ang pagkakaiba-iba ng mga dialekto na lumilikha ng hindi pagkakaunawaan. Ang pisikal na distansya na nagpapahirap sa pagbuo ng isang pambansang pagkakakilanlan. Sa aking isipan, ang mga isla ay mga hadlang. Ang tubig ay pader. Determinado akong lumipad patungo sa Pilipinas upang tipunin ang huling datos na susuporta sa aking magnum opus. Ang librong magpapatunay sa aking teorya. Dala ko ang aking laptop, mga kamera, at isang isipang puno ng mga paunang paghusga. Handang idokumento ang organisadong kaguluhan na inaasahan kong matatagpuan. Paglapag pa lang ng eroplano sa Maynila, para akong sinampal ng katotohanan ng bersyon ng katotohanan na aking inaasahan. Ang init. Isang malagkit na init na dumidikit sa balat. Kaibang-kaiba sa malamig at tuyong hangin ng Europa. Paglabas ko ng airport, ang ingay. Mga busina ng sasakyan na walang tigil. Mga sigaw ng mga dispatcher. Ang halo-halong tunog ng isang syudad na tila hindi natutulog. At ang trapiko. Hindi ito trapiko na tulad ng sa Berlin kung saan gumagalaw pa rin ang mga sasakyan. Ito ay isang solidong pader ng mga kotse, jeepney, at motorsiklo. Lahat ay nagsisiksikan para sa bawat pulgada ng espasyo. Heto na. Sabi ko sa sarili ko. Ang ebidensya.
Ang unang araw ko pa lang. At nakikita ko na ang perpektong imahe ng isang sistemang watak-watak. Sumakay ako sa isang taxi. Ang driver, isang matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Jun, ay ngumiti sa akin sa rearview mirror. Ang ngiti niya ay malawak at totoo. Isang bagay na bihira kong makita sa mga seryosong mukha sa Berlin. First time niyo po sa Pilipinas? Sir. Tanong niya. Ang boses niya ay magiliw. Sagot ko. Habang abala sa pagkuha ng litrato ng mga jeepney na puno ng mga palamuti. Para sa akin, ang mga jeepney ay simbolo ng kawalan ng standardisasyon, bawat isa ay may iba't ibang disenyo, kulay, at palamuti. Isang pagpapakita ng individualismo sa isang sistemang dapat ay uniforme. Mukhang masigla ang lugar na ito. Ito ang pinakamagalang na salitang naisip ko para sa ikmagulo. Tumawa si Mang Jun. Isang tawang malutong at puno ng karunungan. Masigla po talaga. Sir. Dito sa amin. Ang gulo. May ritmo. Parang sayaw lang. Kailangan mo lang makuha ang kumpas. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Para sa akin, ang nakikita ko ay hindi sayaw, kundi isang malapitang banggaan na anumang oras ay maaaring mangyari. Sa sumunod na mga araw, si Mang Jun ang naging hindi opisyal kong tour guide. Dinala niya ako sa Intramuros, kung saan nakita ko ang mga bakas ng kasaysayan. Dinala niya ako sa Makati, kung saan nagtatayugan ang mga modernong gusali na salamin. Isang munting Manhattan sa gitna ng tropiko. Ngunit kahit sa Makati, sa likod ng makintab na harapan, nakita ko pa rin ang mga bitak sa sistema. Ang mga naglalako sa bangketa. Ang mga pumapara ng taxi sa kung saan-saan. Ang kaibahan ng yaman at hirap na magkatabi lang. Sinimulan ko ang aking kipananaliksik. Nag-interview ako ng mga negosyante, mga propesor sa universidad, mga ordinaryong manggagawa. Tinatanong ko sila tungkol sa pambansang pagkakaisa. Ang mga sagot nila ay palaging nakakagulat. Bihira nilang banggitin ang gobyerno o mga infrastruktura. Sa halip, ang lagi nilang sinasabi ay pamilya, pananampalataya, at ang kanilang komunidad. Paano kayo nananatiling konektado sa mga kamag-anak ninyo sa Visayas o Mindanao? Tanong ko sa isang batang propesor. Ngumiti siya. Facebook. Sir. At iba pa. Mayroong isang bagay sa kanyang ngiti na tila may itinatagong sikreto. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang araw, habang kami ay naiipit sa trapiko sa EDSA, may napansin akong isang dambuhalang gusali. Isa itong bodega o logistics hub. Ang logo nito ay pamilyarisang kumpanya ng courier. Ang dami ng mga truck na pumapasok at lumalabas ay kahanga-hanga. Isang perpektong halimbawa ng kahusayan sa gitna ng kaguluhan. Itinuro ko ito kay Mang Jun. Mukhang episyente ang operasyon nila. Ay. Opo. Sir. Sagot niya. Mahalaga po yan. Diyan dumadaan ang pag-asa ng marami. Pag-asa? Nagtataka kong tanong. Mga dokumento lang at online shopping ang dala niyan. Muli siyang umiti. Ang parehong misteryosong ngiti. Higit pa po sa dokumento ang laman niyan. Sir. Higit pa sa in-order sa Lazada. Hindi na niya dinugtungan. At ako naman. Isinulat ko lang ito sa aking kwaderno bilang isang kakaibang kaso ng lokal na kahusayan. Isa lang itong maliit na piraso ng puzzle na hindi ko pa alam kung saan ilalagay. Para mas mapatunayan ang aking teorya. Sinabi ko kay Mang Jun na gusto kong pumunta sa isang lugar na talagang nagpapakita ng kahirapan at pagkawatak-watak. Isang lugar kung saan ang gobyerno ay tila wala. Nag-aalangan man. Dinala niya ako sa isang komunidad sa Tondo. Inaasahan kong makakita ng desperasyon.
ng mga taong kanya-kanya at nag-aagawan para sa kakarampot na biyaya. At nakita ko ang kahirapan. Ang mga bahay ay dikit-dikit. Gawa sa mga pinagtagpitagping yero at kahoy. Ang mga eskinita ay makipot. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang aking nakita. Isang babae ang nagluluto ng isang malaking kaldero ng sopa sa labas ng kanyang bahay. At ang mga kapitbahay ay pumipila. May dalang sariling mangkok. Mga bata na naglalaro ng tumbang preso sa kalye. Ang kanilang mga tawa ay umaalinggaw sa buong lugar. Mga lalaking nag-iinuman sa isang tindahan. Nagbabahagi ng isang baso. Nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Nakita ko ang isang grupo ng mga kalalakihan na sama-samang nag-aangat ng isang maliit na bahay upang ilipat ito sa ibang lokasyon. Ano yan? Tanong ko. Bayanihan po. Sir. Sabi ni Mang Jun. May halong pagmamalaki sa kanyang boses. Kapag may kailangang tulungan, lahat ay tutulong. Walang bayad. Walang utos. Bayanihan. Isang salitang wala sa aking bokabularyong Aleman. Komunidad. Pagtutulungan. Episyente ba ito? Hindi. Mas mabilis kung gagamit sila ng makinarya. Ngunit gumagana ito. At sa gitna ng karalitaan, mayroon silang isang bagay na tila nawawala sa aming mga modernong syudad sa kanluran, isang tunay na koneksyon sa isa't isa. Ngunit para sa akin noon, ito ay isang coping mechanism. Isang paraan upang makaligtas sa isang sirang sistema. Hindi ito ang sistema mismo. Ito ay isang anomalya. Isang maliit na komunidad na nagpapakita ng pagkakaisa. Ngunit hindi ito kumakatawan sa buong bansa. Ang tunay na pagsubok, sabi ko sa sarili ko, ay nasa mga malalayong isla. Doon, kung saan ang impluwensya ng Maynila ay mahina at ang distansya ay isang malaking pader. Doon ko tiyak na makikita ang tunay na pagkawatak-watak. Nagpaalam ako kay Mang Jun. Nag-book ako ng flight patungong Palawan. Isang probinsya na kilala sa kanyang kagandahan. Ngunit pinili ko hindi dahil doon. Pinili ko ito dahil sa mga liblib na nayon nito na matatagpuan sa mga maliliit na isla. Mga lugar na halos hindi maabot ng modernong sibilisasyon. Doon, sa pag-iisa at pagkakahiwalay, doon ko hahanapin ang huling ebidensya para sa aking aklat. Doon ko patutunayan na ang Pilipinas ay isang bansang pinaghiwa-hiwalay. Hindi lang ng tubig, kundi ng tadhana mismo. Ang paglipad mula Maynila patungong Palawan ay parang paglipat sa ibang mundo. Mula sa bintana ng eroplano, ang dating kulay abo at siksikang tanawin ay napalitan ng kislap ng turkesang tubig na niyayakap ang daan-daang maliliit na islang kulay esmeralda. Maganda. Walang duda. Ngunit para sa isang analyst na tulad ko, ang kagandahang ito ay isang ilusyon na nagtatago ng isang malupit na katotohanan. Ang bawat isla ay isang hiwalay na tuldok. Ang bawat agwat ng tubig ay isang paalala ng kanilang pagkakahiwalay. Para akong tumitingin sa isang mamahaling kwintas na naputol at ang mga perlas ay ikinalat sa asul na tela. Maganda tingnan. Pero sira at walang silbi. Pagdating ko sa Puerto Princesa, agad akong naghanap ng paraan upang marating ang isa sa mga pinakaliblib na komunidad. Ayoko ng mga lugar na para sa turista. Gusto ko ng totoong karanasan. Ng isang lugar kung saan ang modernisasyon ay isang bulong pa lamang. Isang lokal na nagngangalang Tito Boyet. Isang bangkero na may balat na kulay kape dahil sa araw at mga matang nakakita na ng libo-libong pagsikat at paglubog ng araw. Ang pumayag na ihatid ako. Ang aming sasakyan ay isang maliit na bangkang demotor. Habang tinatahak namin ang dagat, lalo kong naramdaman ang katotohanan ng aking teorya. Sa bawat oras na lumilipas, ang mga signal ng cellphone ay humihina hanggang sa tuluyang mawala. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang ugong ng motor at ang hampas ng alon. Malayo po ba talaga ang pupuntahan natin? Tanong ko kay Tito Boyet.
na sumisigaw para marinig sa gitna ng ingay. Tumango lang siya at mumiti. Malayo sa gulo. Sir. Malapit sa biyaya. Para sa akin. Ang kigulo ay ang sibilisasyon. Ang ibiyaya ay ang kalikasan. Pero ang ibig sabihin din nito ay pag-iisa. Pagkahiwalay. Pagkalimot. Pagkatapos ng ilang oras sa dagat. Natanaw ko na rin ang aming destinasyon. Isang maliit na nayon sa gilid ng isang isla. Nakasandal sa paanan ng isang lunti ang bundok. Walang pantalan. Itinabi lang ni Tito Boyet ang bangka sa dalampasigan at lumusong kami sa tubig na hanggang tuhod. Pag-ahon ko sa buhangin. Para akong bumalik sa nakaraan. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at nipa. Ang mga bata ay nagtatakbuhan ng nakayapak. May mga manok na malayang naglalakad. Walang kalsada. Walang kuryente. Maliban sa ilang bahay na may maliliit na solar panel. Ito na. Ito ang perpektong laboratorio para sa aking pag-aaral. Tumuloy ako sa isang maliit na bahay na inalok sa akin ng kapitan ng barangay. Simple lang ito. Ngunit malinis. Mula sa maliit na bintana. Tanaw ko ang dagat at ang mga kalapit na isla. Ang mga islang iyon. Naabot tanaw lang. Ay parang ibang bansa na. Paano sila nakikipag-ugnayan? Paano sila nakikipagkalakalan? Paano nila nararamdaman na bahagi sila ng isang malaking bansa kung ang pinakamalapit na kapitbahay nila ay pinaghihiwalay ng dagat na minsan ay hindi kayang tawirin dahil sa masamang panahon? Sa sumunod na mga araw, ginugol ko ang aking oras sa pagmamasid at pagtatala. Kinukunan ko ng litrato ang mga mangingisda na bumabalik dala ang kanilang huli. Pinapanood ko ang mga babae na naglalala ng mga banig. Kinakausap ko ang mga matatanda. Ang buhay dito ay simple at mabagal. Ang kanilang mundo ay umiikot sa pagsikat at paglubog ng araw. Sa pagtaas at pagbaba ng tubig. Kinumpirma nito ang aking hinala. Ang kanilang pagkakakilanlan ay nakatali sa kanilang maliit na isla. Hindi sa isang abstraktong konsepto ng Pilipinas. Isang hapon. Habang naglalakad ako sa dalampasigan. May isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Sa tabi ng isang bahay. May isang malaking karton na kahon. Malaki ito. Halos kasing taas ng isang bata. At balot na balot ng packaging tape. May mga marka ito ng isang international shipping company at mga address sa Canada. Mukha itong pagod at luma. At ngayon ay ginagawa na itong laro ang bahay ng mga bata. Kinunan ko ito ng litrato. Para sa akin. Isa itong kakatuwang simbolo. Kahit sa pinakaliblib na sulok ng mundo. Nakakarating ang basura ng globalisasyon. Isang produkto ng consumerism na napadpad sa isang lugar na halos walang konsepto ng shopping mall. Isinulat ko sa aking notebook, epekto ng kanluraning kultura sa mga liblib na komunidad. Mali. Sobrang mali pala ng aking konklusyon. May isa pang eksena na naobserbahan ko. Gabi-gabi. Isang pamilya ang nagtitipon sa isang partikular na lugar sa dalampasigan. May dala silang isang lumang smartphone na itinatapat sa kalangitan. Nagtumpok-tumpok sila sa paligid nito. Nalaman ko na iyon lang ang nag-iisang lugar sa buong isla kung saan nakakasagap ng mahinang signal. At doon, sa gitna ng dilim, sa pamamagitan ng isang pixelated na screen, kinakausap nila ang isang anak na babae na nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Naririnig ko ang putol-putol nilang pag-uusap. Ang mga tawa. Ang mga tanong na kumain ka na ba? Ang mga pangungumusta. Para sa akin noon, ito ay isang desperadong pagtatangka na kumonekta. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi iyon desperasyon. Iyon ay pag-ibig na tumatawid sa karagatan gamit ang mahinang sinag ng teknolohiya. Tinanong ko ang kapitan ng barangay. Isang matandang lalaki na may malalim na mga guhit ng karunungan sa mukha. Paano kayo nabubuhay dito? Mahirap ang buhay.
Malayo sa lahat. Tumingin siya sa akin. Hindi ng awa, kundi ng may pag-unawa. Mahirap. Pero hindi kami nag-iisa. Itinuro niya ang pamilyang nagvi-video call. Ang anak niya ay nasa Hong Kong. Yung pamilya sa dulo. Ang ama ay seaman. Yung sa kabila. Ang nanay ay nurse sa Saudi Arabia. Malayo sila. Pero malapit. Dahil sa pera na pinapadala nila? Tanong ko. Ang isip ko ay bumabalik sa mga datos at estadistika tungkol sa remittances. Umiling siya. Hindi lang pera. Anak. Higit pa sa pera. Muli. Isang sagot na hindi ko lubos na maunawaan. Isang sagot na tila may kulang. Isang sikretong hindi nila sinasabi sa mga dayuhang tulad ko. Sa huling araw ko sa islang iyon, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, narinig ko ang isang sigawan sa labas. Isang masayang sigawan. Paglabas ko, nakita ko ang pagdating ng bangka ni Tito Boyet. Ngunit hindi lang siya ang sakay. May dala siyang karga. 2 malalaking karton na kahon. Katulad ng nakita kong ginagawang laruan ng mga bata. Ang buong pamilya ng kapitan ay sumalubong sa dalampasigan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at tuwa. Na parang Pasko ang dumating. Pinagtulungan nilang buhatin ang mga kahon papunta sa kanilang bahay. Ang buong komunidad ay nakapaligid. Nakangiti. Nakikiisa sa kanilang kasiyahan. Tumingin ako kay Tito Boyet. Ano ang mga yan? Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kahulugan. Balikbayan box. Sir. Galing sa anak niya sa Saudi. Balikbayan box. Iyon ang unang beses na narinig ko ang mga salitang iyon. Isinulat ko ito sa aking kwaderno. Isang salitang banyaga na wala pang kahulugan para sa akin. Akala ko. Isa lang itong simpleng padala. Mga damit. Delata. Chocolate. Hindi ko pa alam na sa kahon na iyon nakatago ang sagot sa lahat ng aking mga tanong. Hindi ko pa alam na ang simpleng karton na kahon na iyon ang invisible thread na matagal ko nang hinahanap at matagal ko na palang nakikita. Umalis ako sa Palawan na may pakiramdam ng tagumpay. Dala ko ang isang memory card na puno ng mga litrato ng pagkakahiwalay at isang kwadernong puno ng mga tala na susuporta sa aking teorya. Ang mga pira-pirasong eksena ang video call. Ang lumang karton. Ang pagdating ng bagong padala ay mga anomalya lang para sa akin. Mga maliit na kwento na hindi nakakaapekto sa malaking larawan. O baka naman, iyon na pala ang malaking larawan. Masyado lang akong abala sa paghahanap ng mga bitak kaya hindi ko napansin ang pandikit na nagbubuklod sa lahat. Bumalik ako sa sibilisasyon. O sa bersyon ng sibilisasyon na matatagpuan sa Cebu. Pinili ko ang Cebu bilang aking susunod na hantungan dahil ito ang sentro ng Visayas. Ang gitnang bahagi ng kapuluan. Kung mayroong lugar kung saan dapat makita ang pagkakawatak-watak sa pagitan ng Luzon at Mindanao. Ito na iyon. Isang tulay na dapat ay nagdudugtong. Ngunit sa aking teorya, isa lang itong isa pang hiwalay na isla na may sariling pagkakakilanlan. Dala ko ang aking kumpiyansa mula sa Palawan. Handa nang magdagdag ng panibagong kabanata sa aking aklat. Ang aking kwaderno ay halos puno na ng mga obserbasyon, mga anekdota, at mga larawan na lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon. Ang Pilipinas ay isang magandang aksidente. Hindi isang tunay na bansa. Nagkataon na ang pagdating ko sa Cebu ay kasabay ng Sinulog Festival. Hindi ko ito plinano. Sa katunayan, kinainisan ko ito. Ang ingay. Ang dami ng tao. Ang buong syudad ay isang malaking pagdiriwang na humaharang sa aking seryosong gawain. Para sa isang taong sanay sa kaayusan ng Berlin. Ang Sinulog ay ang pinakasukdulang bangungot. Libo-libong tao ang nagsasayawan sa kalye. Sumisigaw ng Tsipit Senor.
Ang tunog ng mga tambol ay dumadagundong sa bawat sulok. Tumatago sa mga pader ng aking hotel. Pumapasok sa aking mga panaginip. Sinubukan kong iwasan ito. Nagkulong ako sa aking silid. Pinipilit na ayusin ang aking mga tala. Ngunit ang enerhiya ng pista ay napakalakas. Na para bang hinihila ako palabas. Sa pangatlong araw, sumuko ako. Sige na. Sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong idokumento ito. Ito ang perpektong halimbawa ng kaguluhan. Lumabas ako dala ang aking kamera at ang pinakamahalaga kong pag-aari, ang aking kwaderno. Nakisiksik ako sa dami ng tao. Ang init ay nakakapas. At ang pawis ay dumidikit sa aking balat. Ang mga kulay ay nakakasilaw mga makukulay na kasuotan. Mga bandera. Mga higanting imahe ng Santo Niño. Sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ito simpleng kaguluhan. Mayroon itong daloy. May ritmo. Ang mga taong nagsasayawan ay sabay-sabay ang galaw. Ang mga sigaw ay parang isang panalangin. Naalala ko ang sinabi ni Mang Jun, parang sayaw lang. Kailangan mo lang makuha ang kumpas. Habang abala ako sa pagkuha ng litrato ng isang grupo ng mga mananayaw, naramdaman kong may bumangga sa akin. Isang malakas na tulak mula sa siksikan ng mga tao. Natumba ako ng bahagya. At sa pagtayo ko, napansin kong wala na ang maliit na bag na nakasukbit sa aking balikat. Ang bag kung saan nakalagay ang aking wallet, ang aking pasaporte, at ang aking kwaderno. Biglang nanlamig ang buo kong katawan sa gitna ng matinding init. Gumuho ang mundo ko. Ang pera. Ang pasaporte malaking problema iyon. Pero ang kwaderno. Iyon ang aking buhay sa nakalipas na ilang buwan. Ang pundasyon ng aking aklat. Ang lahat ng aking ebidensya. Nagpanik ako. Tumingin ako sa paligid. Sa dagat ng mga mukha. Ngunit lahat sila ay abala sa pagsasaya. Walang nakapansin sa isang nawawalang dayuhan. Pakiramdam ko. Ako ang pinaka-nag-iisang tao sa buong mundo. Heto na. Ito ang tunay na patunay ng aking teorya. Sa gitna ng kaguluhan. Kanya-kanya. Walang pakialam sa kapwa. Desperado. Sinubukan kong bumalik sa dinaanan ko. Sumisiksik laban sa agos ng mga tao. Pero wala. Nawala na. Umupo ako sa isang tabi. Sa gilid ng kalsada. Talunan. Ang ingay ng mga tambol ay parang nang-iinis na sa aking pandinig. Napasabunot ako sa aking buhok. Hindi alam ang gagawin. Doon. Sa pinakamababa kong punto. Isang kamay ang umabot sa aking balikat. Okay ka lang? Sir. Isang dalaga ang nakatayo sa harap ko. Ang mukha niya ay may pintura. Bahagi ng kanyang kasuotan para sa pista. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya ay ang kanyang pamilya, isang ina, isang ama, at dalawang nakababatang kapatid. Hindi bag. It's gone. Sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. Passport. FOV notebook. Hindi sila nag-atubili. Ang ama ay agad na kinausap ang isang pulis na malapit. Ang ina ay inabutan ako ng isang bote ng tubig. Ang dalaga, na nagpakilalang si Ana, ay umupo sa tabi ko. Huwag po kayong mag-alala. Sir, hahanapin natin yan. At kung hindi, tutulungan ka namin. Ang salitang kinamin ay tumatak sa akin. Hindi ako. Kundit namin. Isang pamilyang hindi ko kilala. Na dapat ay nagsasaya sa pista. Ay huminto para tulungan ang isang dayuhang mukhang miserable. Dinala nila ako sa kanilang bahay na hindi kalayuan. Maliit lang ito. Ngunit puno ng init at tawanan. Pinakain nila ako.
Binigyan ng malamig na tuwalya para sa aking noo. Ang kanilang pag-aalala ay hindi pilit. Ito ay totoo at taos-puso. Habang ang ama ni Ana ay nakikipag-ugnayan sa pulisya at sa German Embassy gamit ang kanyang telepono, napansin ko ang isang pamilyar na bagay sa isang sulok ng kanilang sala. Isang malaking karton na kahon. Isang balikbayan box. Mas bago ito kaysa sa nakita ko sa Palawan. Nakabukas na ito. At ang mga laman ay nakakalat sa sahig mga dilata. Mga bote ng shampoo. Mga damit. Mga laruan. At isang malaking pakete ng Toblerone. Ang dalawang bunsong kapatid ni Ana ay masayang naglalaro ng isang remote-controlled na kotse na halatang galing sa kahon. Galing po yan sa kuya ko. Sabi ni Ana. Nasinundan ang aking tingin. Nasa Dubai po siya. Engineer. Taon-taon siyang nagpapadala. Lalo na kapag malapit na ang sinulog. Umupo ako malapit sa kahon. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tiningnan ko ang mga laman. Hindi ito mga generic na produkto. May isang pares ng sapatos na pang-basketball na halatang para sa bunsong lalaki. May isang manika para sa batang babae. May isang bote ng pabango para sa ina. At isang tool set para sa ama. Bawat bagay ay pinili ng may pag-iingat. Bawat bagay ay mayroong kwento. Kinuha ng ina ni Ana ang isang photo album mula sa kahon. Tingnan mo. Ito ang pinadala niya. Sabi niya sa akin. Ipinapakita ang mga litrato ng isang lalaking nakangiti sa gitna ng disyerto ng Dubai. May hawak na placard na nagsasabing Happy Fiesta. Cebu. Pitsenor. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang kahon na ito ay hindi lang isang koleksyon ng mga material na bagay. Ito ay isang pag-ibig na isinilid sa karton. Ito ay isang paraan para sa isang anak na nasa malayo na makasama sa pagdiriwang kahit libo-libong milya ang layo. Ang bawat delata, bawat laruan, bawat piraso ng tsokolate ay isang paraan ng pagsasabing. Naaalala ko kayo. Kasama ninyo ako. Biglang bumalik sa alaala ko ang lahat, ang pamilya sa Palawan na nagsisiksikan sa isang smartphone para makausap ang anak sa Hong Kong. Ang lumang kahon na ginagawang laruan. Ang masayang pagsalubong sa dalampasigan. Hindi ito mga hiwa-hiwalay na pangyayari. Magkakadugtong sila. Ito ay isang pattern. Isang sistema. Isang hindi nakikitang network na tumatakbo, hindi sa pamamagitan ng fiber optics o mga kalsada, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at sakripisyo. Dumating ang gabi. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ama ni Ana. May hawak na isang pamilyar na itim na kwaderno. May isang matapat na vendor na nakapulot nito. Sabi niya, nakangiti. Naiwan mo raw sa tabi ng kanyang pwesto. Niyakap ko ang kwaderno. Ang aking Biblia ng pagkawatak-watak. Ngunit habang hawak ko ito, hindi na tagumpay ang naramdaman ko. Kundi hiya. Binuklat ko ang mga pahina. Binasa ang aking mga aroganting teorya at mga mapanuring obserbasyon. Lahat ng iyon ay parang walang kabuluhan ngayon. Isang koleksyon ng mga salita na nakakita sa hugis ng mga bagay ngunit naging bulag sa kanilang kaluluwa. Tumingin ako sa pamilyang nasa harap ko. Isang pamilyang nagpatuloy sa akin. Isang estranghero. Tumingin ako sa balikbayan box. Ang simbolo ng pag-ibig na tumatawid sa mga karagatan. Nakinig ako sa malayong tunog ng mga tambol ng sinulog. Na ngayon ay hindi na ingay ng kaguluhan, kundi tunog ng isang pintig ng puso ng isang buong komunidad. Naintindihan ko na. Mali ako. Sobrang mali. Ang hinahanap kong pagkakaisa ay hindi matatagpuan sa mga mapa o infrastruktura. Hindi ito isinulat sa mga batas o itinayo gamit ang semento. Ang pagkakaisa ng bansang ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na dinadala sa puso at ipinapadala sa loob ng mga karton na kahon. Kinabukasan, ang mga tunog ng tambol ay humina na.
Napalitan ng ordinaryong ingay ng syudad na unti-unting gumigising. Ngunit para sa akin, ang katahimikan ay mas malakas. Nagising ako sa sofa sa sala ng pamilya ni Ana. Nakabalot sa isang kumot na malinis at mabango. Amoy bahay. Isang amoy na matagal ko nang hindi naamoy sa aking sterile na apartment sa Berlin. Ang ina ni Ana ay naghahanda na ng almusal sa kusina, ang amoy ng sinangag at tuyo ay pumuno sa hangin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nagmamadali. Hindi ko tiningnan ang aking relo. Hinayaan ko lang ang sarili kong umupo doon. Isang dayuhan sa gitna ng isang pamilyang Pilipino. Pakiramdam ko ay mas tinanggap ako dito kaysa sa maraming lugar na napuntahan ko sa Europa. Habang kumakain kami, hindi ko mapigilang tumingin muli sa balikbayan box. Ito na ngayon ang sentro ng aking universo. Bawat tanong ko tungkol sa Pilipinas, pakiramdam ko, ang sagot ay nakapaloob sa loob ng karton na iyon. Pwede ko bang malaman kung gaano kahalaga ang kahon na iyan sa inyo? Tanong ko. Maingat na pinipili ang aking mga salita. Sa Alemanya, nagpapadala kami ng mga regalo. Pero, iba ito. Umiti ang ina ni Ana. Isang ngiting may halong pagmamahal at lungkot. Klaus, sabi niya. At ito ang unang beses na tinawag niya ako sa aking pangalan. Hindi ito regalo lang. Ito ang aming anak. Ito ang yakap niya na hindi niya maibigay ng personal. Ang bawat bagay dito, pinag-isipan niya. Kinuha niya ang isang bote ng instant coffee mula sa sahig. Itong kape. Sabi niya. Alam niyang ito ang paboritong kape ng tatay niya tuwing umaga. Sa Dubai, mas mahal ito. Pero hinahanap pa rin niya para lang sa amin. Ipinakita niya ang isang makapal na jacket. Ito. Para kay Ana. Para hindi siya ginawin sa eskwela kapag maulan. At ito. Sabi niya. Habang hawak ang isang maliit na bote ng bitamina. Para sa lola nila. Para lumakas siya. Ang bawat bagay ay hindi isang produkto. Ito ay isang mensahe. Ang kape ay paggalang. Ang jacket ay pag-aalaga. Ang bitamina ay pag-aalala. Ang aking isip, nasanay sa pag-iisip sa mga sistema at istruktura, ay nahihirapang iproseso ang isang sistemang binuo mula sa purong emosyon. Ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Sabi ng ama ni Ana, na sumali sa usapan. Tinatawag namin silang mga bagong bayani. Mga bagong bayani. Inulit ko. Ang salitang kibayani ay para sa mga sundalo. Para sa mga revolusyonaryo. Opo. Dahil sa kanilang sakripisyo. Paliwanag niya. Akala ng marami. Masarap ang buhay sa abroad. Mas malaki ang kita. Pero ang kapalit, ang kalungkutan, ang pangungulila, ang hindi makita ang paglaki ng iyong mga anak, ang hindi maalagaan ang iyong mga magulang kapag sila'y tumatanda. Isinasakripisyo nila ang kanilang sariling kaligayahan para sa kinabukasan ng pamilya. At sa paggawa noon, tinutulungan din nila ang buong bansa. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang bayanihan na nakita ko sa tondo ang pagtutulungan ng komunidad na buhatin ang isang bahayito ang parehong konsepto. Ngunit sa mas malawak at pandaigdigang saklaw. Ang bawat dusi ay parang isang taong tumutulong buhatin ang bahay. Ngunit ang bahay na binubuhat nila ay ang kanilang pamilya. At kung minsan, ang buong ekonomiya ng bansa. Ang pinagkaiba lang, ginagawa nila ito ng mag-isa. Sa isang banyagang lupain. Sa gitna ng kalungkutan. Nagpaalam ako sa pamilya ni Ana ng araw na iyon. Ngunit hindi bago ko makuha ang kanilang mga address at numero. Babalik ako. Pangako ko. At alam kong tutuparin ko iyon. Hindi na ako umalis sa Cebu agad. Sa halip,
Ginugol ko ang susunod na linggo sa paggawa ng isang bagong uri ng pananaliksik. Itinapon ko ang luma kong kwaderno at bumili ng bago. Sa unang pahina, isinulat ko ang teorya ng kahon. Pumunta ako sa mga tanggapan ng mga cargo forwarder. Ang mga lugar na dati ay tinitingnan ko lang bilang mga ordinaryong bodega, ay naging mga banal na lugar para sa akin. Dito, nakita ko ang sistema sa pagkilos nito. Nakita ko ang mga pader na gawa sa mga balikbayan box. Bawat isa ay isang testamento sa pag-ibig at sakripisyo. Ang mga kahon ay papunta sa iba't ibang sulok ng Pilipinas mula sa Apari hanggang Jolo. Nakita ko ang isang matandang babae na maingat na isinusulat ang address ng kanyang pamilya sa isang maliit na isla sa Samar. Nakita ko ang isang batang seaman na ikinakarga ang kanyang kahon. Puno ng mga laruan para sa kanyang anak na hindi pa niya nakikita mula nang ipinanganak. Kinausap ko ang isang manager ng isang forwarding company. Ilang kahon ang napoproseso ninyo sa isang buwan? Tanong ko. Libo-libo po. Sir. Kapag per months. Daan-daang libo. Sagot niya. Bawat kahon. May kwento. Minsan nga. Sir. Naluluha ang mga staff namin kapag nababasa nila ang mga sulat na nakadikit sa kahon. Para sa pag-aaral mo. Anak. Miss na miss ko na kayo. Inay. Itay. Ang trabaho namin ay hindi lang maghatid ng karga. Naghahatid kami ng pag-asa. Naglakad ako palabas ng bodega. Tulala. Ang aking utak na analytical ay nagsimulang mag-compute. Milyon-milyong Pilipino sa ibang bansa. Milyon-milyong kahon bawat taon. Bilyon-bilyong dolyar sa remittances. Ngunit ngayon, ang mga numero ay may kaluluwa na. Ito ay isang ekonomiya na pinapatakbo ng puso. Isang network na mas malakas kaysa sa anumang infrastruktura ng gobyerno. Hindi ito makikita sa mga opisyal na mapa o mga economic chart. Ngunit ito ang tunay na nagbubuklod sa bansang ito. Isinara ko ang aking mga mata at ginunita ang mapa ng Pilipinas. Dati, ang nakikita ko lang ay ang asul na tubig na naghihiwalay sa mga isla. Ngayon, ang nakikita ko ay milyon-milyong nagniningning na sinulid. Ang bawat sinulid ay kumakatawan sa isang duve. Ang mga sinulid na ito ay nagmumula sa bawat sulok ng mundo mula sa nagielong lupain ng Canada, sa mainit na disyerto ng Middle East, sa mga abalang syudad ng Europa at Asia. At lahat ng sinulid na iyon ay tumuturo sa iisang direksyon, pauwi. Dumadapo sila sa bawat isa sa 7,000 isla. Tinatahi ang mga ito. Binubuo ang isang kumot ng pagkakaisa na hindi kayang sirain ng anumang bagyo o politika. Ito ang invisible thread. Ito ang dakilang sikreto ng Pilipinas. Ang kanilang lakas ay hindi nagmumula sa kanilang pagiging magkakasama sa iisang lupa, kundi sa kanilang pagmamahal na kayang tumawid sa anumang distansya at karagatan. Ang aking orihinal na plano ay tapos na. Ang aking aklat tungkol sa pagkawatak-watak ay patay na bago pa man maisulat. Isang bagong aklat ang nabubuo sa aking isipan. Isang aklat tungkol sa isang uri ng pagkakaisa na hindi pa nakikita ng mundo. Ngunit may isang bahagi pa ng bansa na kailangan kong puntahan. Mindanao. Ang lugar na laging laman ng balita sa Europa dahil sa mga kaguluhan. Ang pinakawatak-watak na bahagi. Ayon sa mga analyst na tulad ko, kung ang teorya ng kahon ay totoo, dapat itong gumana kahit doon. Kailangan kong makita ito. Kailangan kong sundan ang isa sa mga nagniningning na sinulid na iyon hanggang sa dulo nito. Nag-book ako ng flight papuntang Zamboanga. Hindi na bilang isang kritiko na naghahanap ng kamalian, kundi bilang isang peregrino na naghahanap ng katotohanan. Ang paglapag sa Zamboanga ay ibang-iba sa aking mga naunang karanasan. Mula sa bintana ng eroplano, nakita ko ang mga makukulay na vinta na naglalayag sa dagat. Ang kanilang mga layag ay parang mga bahaghari sa gitna ng asul na tubig. Ngunit sa airport, ang unang bumungad sa akin ay ang presensya ng mga sundalo.
Mga lalaking nakaunipormeng pangmilitar. May dalang matataas na kalibre ng baril. Ang kanilang mga mata ay laging alerto. Ito ang imahe ng Mindanao na ipinapakita sa aming mga balita sa Europa, isang lugar ng tensyon. Ng panganib. Dati. Kikilabutan ako. Dati. Sasabihin ko sa aking sarili. Heto na ang ebidensya ng pinakamatinding pagkawatak-watak. Ngunit ngayon, iba na ang aking pananaw. Ang nakita ko ay hindi banta, kundi mga tagapagtanggol. Mga tagapag-alaga ng isang kapayapaan na marahil ay mas maselan. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala. Kumuha ako ng isang lokal na gabay. Isang lalaking tausog na nagngangalang Faisal. Ang kanyang ngiti ay mahiyain. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalino. Nang sinabi ko sa kanya ang aking layunin na gusto kong masaksihan ang pagdating at pamamahagi ng mga balikbayan box sa isang liblib na komunidad, hindi siya nagtaka. Tumango lang siya na parabang iyon ang pinakanatural na bagay na gustong makita ng isang dayuhan. Maraming ganyan dito. Sir. Sabi niya. Ang dagat ay naghihiwalay sa amin sa lupa. Pero ang mga kahon ay nagdudugtong sa amin sa mundo. Sa tulong ni Faisal, nagpunta kami sa isang maliit na tanggapan ng cargo forwarder sa syudad. Ito ay mas maliit kaysa sa mga nakita ko sa Maynila at Cebu. Mas simple. Ngunit ang mga pader nito ay ganoon pa rin nakatambak ang mga kahon na may iba't ibang selyo mula sa Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia. Ipinaliwanag ko sa manager ang aking proyekto, isang pag-aaral tungkol sa epekto ng mga padala sa mga komunidad. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap at sa tulong ng pagpapakilala ni Faisal, pumayag siyang isama ako sa isa sa kanilang mga delivery run kinabukasan. Ang destinasyon, isang maliit na nayon sa tabing dagat, na kailangan pang tawirin ng bangka. Isang nayon na kilala sa pagkakaroon ng magkahalong populasyon ng mga Kristiyano at Muslim. Ang perpektong lugar para subukin ang aking bagong teorya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, sumakay na kami sa isang ngunit matatag na delivery truck. Ang likod nito ay puno ng mga balikbayan box. Bawat isa ay may pangalan at address. Bawat isa ay isang bomba ng pag-asa na malapit ng sumabog. Pagkatapos ng ilang oras sa baku-bakong kalsada, narating namin ang isang maliit na pantalan. Doon, maingat na inilipat ang mga kahon sa isang malaking bangkang demotor. Habang tinatawid namin ang dagat, ang mga kahon ay parang mga pasahero. Tahimik, ngunit puno ng mga kwento. Tinuro ni Faisal ang isang kahon. Ito, galing sa isang guro sa Bahrain. Ang pamilya niya, mga mangingisda. Iyon naman, sabi niya. Itinuturo ang isa pa. Galing sa isang construction worker sa Qatar. Ang asawa niya, may maliit na tindahan sa nayon. Pagdating namin sa nayon, ang eksenang sumalubong sa akin ay higit pa sa lahat ng aking inaasahan. Hindi lang isang pamilya ang naghihintay sa dalampasigan. Halos ang buong nayon. Mga bata, matatanda, mga babaeng may dalang makukulay na payong, mga lalaking may suot na kopya at mga Kristiyanong may kwintas na krus. Lahat sila ay nakatayo ng magkakatabi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Walang nag-uunahan. Walang nagsisiksikan. Mayroong isang organisadong katahimikan sa kanilang paghihintay. At dito nagsimula ang shock and awe. Nang simulang ibaba ang mga kahon mula sa bangka, hindi ang mga pamilyang may-ari ang sumalubong. Isang grupo ng mga kabataang lalaki, parehong Kristiyano at Muslim, ang nagtulong-tulong na buhatin ang bawat kahon. Dinala nila ang lahat ng ito sa isang malinis na espasyo sa gitna ng nayon. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Inilagay nila ang mga kahon sa isang malaking bilog. Para itong isang ritual. Isang sagradong seremonya. Isang matandang lalaki. Ang imam ng kanilang maliit na moske.
ang lumapit at nagsalita. Sa tabi niya ay nakatayo ang kanilang barangay captain. Isang Kristiyano. Nagsalita ang imam sa kanilang lokal na dialekto. Ngunit isinalin ito ni Faisal para sa akin. Ang mga biyayang ito ay hindi lang para sa iisang pamilya. Ang mga ito ay biyaya para sa buong komunidad. Ang pagod ng ating mga anak sa malayo ay pagod para sa ating lahat. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay nating lahat. Pagkatapos, isa-isang tinawag ang mga pangalan ng pamilya. At dito nangyari ang himala. Ang unang pamilyang tinawag, isang pamilyang Muslim, ay binuksan ang kanilang kahon na galing sa anak nilang nurse sa Riyadh. Ang unang bagay na kinuha ng ina mula sa kahon ay hindi para sa kanila. Ito ay isang malaking bag ng dekalidad na bigas. Lumapit siya sa kanyang kapitbahay na Kristiyano. Isang matandang biyuda na may maraming apo. At inyabot ito. Para sa inyo. 8. Sabi niya. Alam kong mahina na ang ani ninyo ngayon. Walang bayad. Walang utang na loob. Isang simpleng pagbabahagi. Sumunod. Isang pamilyang Kristiyano ang nagbukas ng kanilang kahon mula sa California. Ang laman, mga damit, laruan, at isang malaking lata ng imported na keso. Ang ginawa ng ama, kumuha siya ng kutsilyo. Hinati ang keso sa maliliit na piraso. At ipinamigay sa lahat ng mga bata na nakapaligid. Ano man ang kanilang relihiyon. Ang mga tawa ng mga batang sabay-sabay na tumitikim ng keso sa unang pagkakataon ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. At nagpatuloy ito. Isang kahon na puno ng mga gamit sa pag-aaral notebook. Lapis. Bagay hindi lang napunta sa mga anak ng may-ari. Ang bawat bata sa nayon na mag-aaral ay binigyan ng bagong gamit. Isang kahon na may dalang mga gamot at bitamina ay dinala sa maliit na health center ng barangay para sa lahat. Ang isang pamilyang nakatanggap ng mga sangkap sa pagluluto mula sa Middle East ay agad na nag-setup ng isang lutuan at nagluto ng isang malaking kaldero ng pagkain para sa lahat. Nakatayo ako roon. Ang aking kamera ay nakabitin sa aking leg. Hindi nagamit. Paano mo kukunan ng litrato ang isang bagay na napakalaki? Paano mo ikukulong sa isang frame ang kaluluwa ng isang buong komunidad? Ang kwaderno ko ay nasa aking bulsa. Ngunit hindi ko ito magawang ilabas. Anong mga salita ang maaaring gamitin upang ilarawan ang aking nasasaksihan? Lahat ng aking mga teorya tungkol sa ekonomiya, sosyolohiya, at agham pampulitika ay gumuho. Ang mga sistema na pinag-aralan ko sa loob ng 20 taon ay walang silbi dito. Ito ay isang bagay na mas matanda. Mas malalim. Ito ay ang ekonomiya ng pagmamalasakit. Ang sosyolohiya ng pagbabahagi. Ang politika ng komunidad. Ang balikbayan box ay hindi lang isang kahon ng mga produkto. Ito ay isang catalyst. Isang dahilan upang magtipon. Isang instrumento upang palakasin ang kanilang pagkakaisa. Dito sa Mindanao. Sa lugar na sinasabi ng mundo na pinakawatak-watak. Natagpuan ko ang pinakapuro at pinakamakapangyarihang halimbawa ng pagkakaisa sa buong Pilipinas. Ang invisible thread ay hindi lang pala nagbubuklod sa pamilya. Ito ang mismong hibla na humahabi sa tela ng kanilang lipunan. Na ginagawang mas matibay ang kanilang pagsasama sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananampalataya. Napaupo ako sa buhangin. Naluluha. Ang aroganting German analyst na naghahanap ng mga bitak ay namatay sa dalampasigang iyon. At sa kanyang lugar, isang bagong tao ang isinilang isang taong nakakita ng isang katotohanang napakasimple, ngunit napakalalim, na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang mga tulay, kundi sa lawak ng puso ng kanyang mga mamamayan. Nakatulala ako sa buhangin. Hindi ko namalayan na may mga luhang dumadaloy sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang taong biglang nagising mula sa isang mahabang pagkabulag. Ang lahat ng aking pinag-aralan, lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa kaayusan at sistema,
ay parang mga kastilyong buhangin na tinangay ng alon ng katotohanang nasaksihan ko. Ang ingay ng masayang komunidad sa aking likuran ay parang isang awit mula sa ibang mundo. Isang mundong hindi ko alam na umiiral. Lumapit sa akin si Faisal at umupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang akong damhin ang bigat ng sandaling iyon. Pagkatapos ng ilang minuto, mahina siyang nagsalita. Naiintindihan niyo na po. Sir. Hindi iyon tanong. Isa iyong pahayag. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng mga katanungang hindi ko alam kung paano sisimulan. Bakit? Paano? Hindi ko maintindihan. Sa amin sa Europa. Ang sa iyo ay sa iyo. Ang sa akin ay sa akin. Ang pagtulong ay may hangganan. Madalas ay may kapalit. Pero ito. Iba ito. Ngumiti si Faisal. Isang ngiting malalim at puno ng sinaunang karunungan. Sa amin po. Sir. May konsepto kami ng kapwa. Mahirap isalin sa Aleman o Ingles. Pero ang ibig sabihin nito, hindi ka iba sa akin. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ko rin. Ang iyong pagdurusa ay pagdurusa ko rin. Hindi kami tumitingin sa isang tao bilang iba. Tinitingnan namin sila bilang bahagi ng aming sarili. Itinuro niya ang nagkakasiyahang mga tao. Ang kahon na dumating ay para sa isang pamilya. Ngunit ang pagdating nito ay biyaya para sa lahat. Dahil alam namin na kung kami naman ang mga ilangan. Ang pamilyang iyon ay hindi magdadalawang isip na ibahagi kung anuman ang mayroon sila. Ang aming komunidad ay parang isang katawan. Kapag nasugatan ang isang daliri, ramdam ng buong katawan. Kahit magkaiba ang inyong relihiyon? Tanong ko. Habang tinitingnan ang imam na masayang nakikipagkwentuhan sa isang Kristiyanong mangingisda. Lalo na po kung magkaiba kami. Sagot ni Faisal. Dahil ang kapwa ay hindi namimili ng simbahan o moske. Ang Diyos ng Kristiyano at si Allah ay parehong nagtuturo ng pagmamahal. Ang aming pagkakaisa dito ay mas matibay dahil pinili namin ito. Hindi ito dahil pare-pareho kami. Kundi dahil sa kabila ng aming pagkakaiba. Mas pinili naming maging iisa. Kapwa. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan. Para itong isang susi na biglang nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakasara sa aking pag-unawa. Bigla kong naalala ang aking buhay sa Berlin. Ang kaayusan. Ang kahusayan. Ang mga tren na laging nasa oras. Ngunit naalala ko rin ang mga taong nakakasabay ko sa tren araw-araw. Mga mukhang hindi ko kilala. Mga matang hindi ko tinitingnan. Namumuhay kami ng magkakatabi. Ngunit milya-milya ang layo ng aming mga puso. Nagtatayo kami ng matataas na pader sa pagitan ng aming mga apartment. Sa pagitan ng aming mga buhay. Ang aming sistema ay binuo sa individualismo. Ang sa kanila ay binuo sa pagiging kapwa. At sa sandaling iyon, naunawaan ko. Kami ang tunay na watak-watak. Biglang bumigat ang kwaderno sa aking bulsa. Para itong isang piraso ng laso na dala-dala ko. Kinuha ko ito. Ang kwadernong puno ng aking mga mapanuring obserbasyon. Ng aking mga aruganting teorya. Binuklat ko ito sa unang pahina. Kung saan nakasulat ang pamagat ng aking sanang aklat, The Archipelago Syndrome, A Study of a Nation Divided. Isang malaking kahihiyan ang bumalot sa akin. Kinahiya ko ang aking sarili. Kinahiya ko ang aking pagkikitid ng isip. Kinahiya ko ang pagtingin sa mga taong ito bilang mga espesimen para sa aking pag-aaral. Nang hindi man lang sinusubukang unawain ang kanilang kaluluwa. Tumayo ako. Naglakad ako palapit sa tubig. At doon, sa harap ng dagat ng Sulu, sa harap ng komunidad na nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Ginawa ko ang isang bagay na nagpabago sa akin magpakailanman. Sinimulan kong punitin ang mga pahina ng aking kwaderno. Isa-isa.
Bawat pahina ay isang kasinungalingan. Bawat salita ay isang insulto. Bawat teorya ay isang patunay ng aking kamangmangan. Inihagis ko ang mga piraso ng papel sa hangin. At tinagay ito ng amihan patungo sa karagatan. Doon! Ang mga salitang puno ng paghuhusga ay dahan-dahang lumubog at naging bahagi ng tubig na dati kong itinuring na simbolo ng kanilang pagkawatak-watak. Sa pag-alis ng huling piraso ng papel sa aking kamay, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan. Para akong nabinyagan. Paglingon ko, nakita ko ang imam at ang barangay kaptain na papalapit sa akin. Inaasahan ko ang galit o pagtataka. Ngunit ang nakita ko sa kanilang mga mata ay pag-unawa. Halika. Klaus. Sabi ng barangay captain. Nainakbayan ako. Hindi ka bisita. Pamilya ka namin ngayon. Sumalo ka sa aming munting salu-salo. Dinala nila ako sa gitna ng kanilang pagdiriwang. Pinaupo. Inabutan ng isang plato ng kanin at manok na niluto sa gata. Gamit ang mga sangkap na kalalabas lang mula sa isa sa mga kahon. Kumain ako gamit ang aking mga kamay. Tulad nila. Bawat subo ay parang isang komunyon. Isang pagtanggap sa isang bagong katotohanan. Dito. Sa ilalim ng puno ng akasya sa isang maliit na nayon sa Mindanao. Naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Ito ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ito ang pakiramdam ng pagiging kapwa. Nang paalis na kami ni Faisal sakay ng bangka habang papalubog na ang araw. Tumingin ako pabalik sa dalampasigan. Ang buong nayon ay kumakaway. Mga Muslim at Kristiyano. Magkakatabi. Isang pamilya. Hindi ko na nakita ang isang diliblib na komunidad. Ang nakita ko ay ang puso ng Pilipinas. Isang pusong tumitibok sa ritmo ng pagbabahagi. Pinapakain ng pag-ibig na ipinapadala sa mga karton na kahon. At pinag-iisa ng isang hindi nakikitang sinulid na mas matibay pa sa bakalang diwa ng kapwa. Naintindihan ko na sa wakas. Ang 7,000 isla ay hindi kahinaan. Ito ay ang kanilang kalakasan. Dahil sa bawat islang iyon, gaano man kaliit o kalayo, ay mayroong mga taong nagtataglay ng pambihirang lihim na ito. Ang heograpiya ay hindi pala tadhana. Ang puso ang siyang tadhana. At ang puso ng Pilipino ay mas malawak pa sa karagatan na nag-ugnay sa kanila. Ang aklat na isusulat ko ay hindi na tungkol sa pagkawatak-watak. Ito ay magiging isang aklat tungkol sa pag-ibig. Isang aklat na magsasabi sa buong mundo na kung gusto nilang matutunan kung paano maging isang tunay na nagkakaisang bansa, dapat silang tumingin sa Pilipinas. Dapat nilang pag-aralan ang teorya ng kahon. Ang biyahe pabalik mula Zamboanga ay isang mahabang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng pagkabagot o pag-iisa, kundi ang katahimikan ng isang taong puno ang kaluluwa, na sinusubukang unawain ang bigat at ganda ng isang bagong natuklasang katotohanan. Habang nasa eroplano, tinitingnan ko ang mga isla sa ibaba. Ang mga dating tuldok ng pagkawatak-watak sa aking mga mata ay naging mga bituin na ngayon sa isang malawak na konstelasyon. Magkakahiwalay. Ngunit konektado sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang liwanag. Isang grabidad ng pagmamahal na humihila sa kanila upang maging isang buo. Hindi na ako nagmamadaling itala ang aking mga obserbasyon. Ang kailangan kong gawin ay damhin ito. Isa puso. Hayaang baguhin ito ang bawat hibla ng aking pagkatao. Paglapag ko sa Maynila, hindi na ang dating kaguluhan ang nakita ko. Ang trapiko ay naging isang ilog ng mga pangarap, bawat sasakyan ay maisakay na taong may pamilyang minamahal. Ang ingay ng mga busina ay naging musika ng pagsisikap. Ang syudad ay hindi na isang halimaw na bakal at semento, kundi isang malaking puso na tumitibok. Nagpapadala ng dugo at buhay sa bawat sulok ng kapuluan. Iba na ang aking mga mata. Iba na ang aking puso. Ang unang ginawa ko ay hindi ang bumalik sa aking mamahaling hotel. Hinanap ko si Mang Jun.
Ang taxi driver na unang nagpakilala sa akin sa ritmo ng Pilipinas. Kailangan kong makausap ang unang taong nagbigay sa akin ng susi. Kahit hindi ko pa alam noon na susi pala iyon. Natagpuan ko siya sa parehong pila ng taxi sa labas ng airport. Naghihintay ng pasahero. Ang kanyang ngiti ay kasing init pa rin ng dati. Sir Claus. Nagbalik po kayo. Bati niya. Halatang nagulat at natuwa. Mang Jun. Sabi ko. At may kung anong emosyon sa aking boses na ikinagulat ko mismo. Pwede ba tayong magkape? Naupo kami sa isang maliit na karinderya malapit sa airport. Habang humihigop ng mainit na kape. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang aking aroganting teorya. Ang pagkawala ng aking kwaderno sa Cebu. Ang pagpapatuloy sa akin ng pamilya ni Ana. Ang paglalakbay ko sa Mindanao. Ang seremonya ng pagbubukas ng mga kahon. Ang salitang kapwa. Habang nagsasalita ako. Si Mang Jun ay tahimik lang na nakikinig. Tumatango paminsan-minsan. Ang kanyang mga mata ay hindi nang husga kundi puno ng pag-unawa. Para akong isang anak na nagkumpisal sa kanyang ama. Nang matapos ako. Huminga siya ng malalim. Ah! Sir Claus. Nakita niyo na pala. Ang sinabi niya ay simple lang. Pero tago sa puso. Maraming dayuhan ang dumarating dito. Kinukunan nila ng litrato ang aming mga vinta. Ang aming mga dalampasigan. Ang aming mga ngiti. Pero ilan lang ang nakakakita sa aming kaluluwa. Isa na po kayo sa kanila. Mali ako. Mang Jun. Sobrang mali. Sabi ko. Ang boses ko ay basag. Pinag-aralan ko ang politika at ekonomiya sa loob ng 20 taon. Pero ang pinakamahalagang aral ay natutunan ko lang sa loob ng ilang linggo dito. Mula sa isang karton na kahon. Tumawa si Mang Jun. Isang tawang malinis at totoo. Ang Pilipinas. Sir. Hindi mo maiintindihan sa mapa o sa libro. Maiintindihan mo iyan sa hapagkainan. Sa kwentuhan. At sa pagbubukas ng balikbayan box. Ang aming pagkakaisa ay hindi nakasulat sa batas. Nakasulat po iyan sa puso ng bawat dusi na nagsasakripisyo. At sa puso ng bawat pamilyang naghihintay. Umalis ako sa karinderyang iyon na may bagong layunin. Tapos na ang aking pananaliksik. Ngayon, oras na para kumilos. Hindi na sapat na isulat ko lang ito. Kailangan kong maging bahagi nito. Kailangan kong maranasan ang magpadala. Hindi lang ang tumanggap ng kabutihan. Kinabukasan. Pumunta ako sa isang malaking department store. Ngunit hindi ako namili para sa sarili ko. Dala ko ang isang listahan. Isang listahan na ginawa hindi ng isip, kundi ng puso. Una. Para sa pamilya ni Ana sa Cebu. Naalala ko ang bawat detalye ng kanilang tahanan. Ng kanilang mga pangangailangan. Ng kanilang mga simpleng pangarap. Bumili ako ng isang dekalidad na set ng mga kutsilyo mula sa Alemanya para sa ama. Na mahilig magluto. Bumili ako ng mga aklat para kay Ana. Na nangangarap maging guro. Bumili ako ng mga laruang pang-edukasyon para sa kanyang mga kapatid. Bumili ako ng mainit na shawl para sa ina. At isang bagong photo album kung saan mailalagay nila ang mga susunod na litratong ipapadala ng kanilang anak mula sa Dubai. Pagkatapos, ang pinakamalaking hamon para sa komunidad sa Zamboanga. Paano ka magpapadala ng regalo sa isang buong nayon? Naalala ko ang diwa ng pagbabahagi. Kaya bumili ako ng mga bagay na maaaring pagsaluhan. Hindi isang sako ng bigas, kundi 10. Hindi isang kahon ng lapis, kundi sapat para sa lahat ng mag-aaral sa kanilang munting eskwelahan. Bumili ako ng isang malaking first aid kit. Mga gamot, mga bitamina, at bilang isang personal na regalo. Bumili ako ng isang dekalidad na portable sound system na may mikropono.
para magamit nila sa kanilang mga pagtitipon. Maging ito man ay para sa misa ng Kristiyano o sa panalangin ng Muslim. Isang bagay na magpapalakas sa kanilang boses. Sa kanilang pagkakaisa. Ang paglalagay ng lahat ng ito sa dalawang malalaking balikbayan box ay isang karanasan na hindi ko malilimutan. Bawat bagay na inilalagay ko. Iniisip ko ang mga mukha ng mga taong makakatanggap nito. Ang bawat piraso ng tape na idinidikit ko sa kahon ay parang isang panata. Sa wakas, naintindihan ko na ang pakiramdam ng isang divi. Ang halo ng lungkot dahil malayo ka. At ang saya dahil may maipapadala kang pagmamahal. Ito ay isang gawaing banal. Dinala ko ang mga kahon sa parehong tanggapan ng cargo forwarder na pinuntahan ko para sa aking ipananaliksik noon. Ngayon, nasa kabilang panig na ako ng counter. Ako na ang nagpapadala. Nang isulat ko ang mga pangalan at address sa Form P para sa pamilya ni Ana Cruz, Cebu City at para sa komunidad ng Barangay Pag-asa, Zamboanga, CEO Kapitan at Imam, pinaramdaman ko ang isang kakaibang pagbabago. Hindi na ako si Klaus Richter, ang German political analyst. Ako ay si Klaus, isang kaibigan. Isang taong natagpuan ang kanyang kapwa sa kabilang panig ng mundo. Habang pinapanood kong isinakay ang aking mga kahon sa truck, kasama ng daan-daang iba pang mga kahon na may sari-saring kwento. Alam ko na ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Hindi na ako babalik sa Berlin para isulat ang isang aklat na magkukulong sa Pilipinas sa mga teorya. Babalik ako upang ibahagi ang isang testimonya. Isang kwento ng pag-asa. Isang kwento tungkol sa isang bansang natagpuan ang sikreto ng pagkakaisa. Hindi sa pagtatayo ng mga pader, kundi sa pagbubukas ng mga kahon. Ang mga huling araw ko sa Pilipinas ay ginugol ko hindi sa paghahanap ng datos, kundi sa pagpapaalam. Nagpaalam ako sa pamilya ni Ana sa Cebu sa pamamagitan ng isang mahabang video call. Nakita ko sa kanilang mga mukha ang gulat at pasasalamat nang dumating ang aking kahon. Hindi nila ito tinanggap bilang isang regalo mula sa isang dayuhan, kundi bilang isang e-balikbayan box mula sa isang bagong miyembro ng pamilya na nasa malayo. Iyon ang pinakamalaking karangalan na natanggap ko sa buong buhay ko. Nagpaalam ako kay Faisal, na nangakong ipapaabot ang aking pagbati sa buong komunidad ng Barangay Pag-asa. Sa araw ng aking pag-alis, sinadya kong pumunta ng maaga sa airport. Habang nakaupo sa departure lounge, pinanood ko ang mga pamilyang naghahatid sa kanilang mga mahal sa buhay na buhay. Ang mga eksena ay pamilyar na sa akin. Ngunit ngayon, bawat isa ay parang isang sulyap sa isang sagradong dula. Ang mga mahigpit na yakap. Ang mga luhang tahimik na dumadaloy. Ang mga bilin na mag-iingat ka doon at huwag mo kaming kalimutan. Bawat paalam ay isang maliit na sakripisyo. Isang piraso ng pusong ibinibigay para sa kinabukasan. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan. Si Mang Jun. Pumunta siya para ihatid ako. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang maliit na paper bag. Pabaon po. Sir, sabi niya, para hindi ka magutom sa bayahe. Sa loob ay may lamang mainit na pandesal at isang bote ng tubig. Isang simpleng gesture. Ngunit para sa akin, ito ang pinakabuod ng lahat ng natutunan ko. Ang pag-aalaga. Ang pagiging kapwa. Naupo siya sa tabi ko. Sir. Tumawag po si Faisal. Sabi niya, may kislap sa kanyang mga mata. Natanggap na raw po nila ang kahon. Kinuha niya ang kanyang smartphone at ipinakita sa akin ang isang video na ipinadala ni Faisal. Ang video ay nanginginig at medyo malabo. Ngunit ang nilalaman nito ay ang pinakamalinaw na bagay na nakita ko. Ang buong nayon ay muling nagtipon sa ilalim ng puno ng akasya. Ang sound system na ipinadala ko ay nakaset up sa gitna. Nagsasalita ang imam. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas na ngayon. Naririnig ng lahat.
Pagkatapos, tumayo ang barangay captain. Ito po ay galing sa ating kaibigan. Si Claus. Sabi niya. Isang paalala na ang kabutihan ay walang pinipiling lahi o relihiyon. At pagkatapos, sa saliw ng isang gitara, nagsimula silang kumanta. Isang awit ng pasasalamat. Magkakatabi ang mga Muslim at Kristiyano. Ang kanilang mga boses ay nagiging isa. Umaalingaw sa buong nayon. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Niyakap ko si Mang Jun. Salamat. Sabi ko. Ngunit ang salitang iyon ay hindi sapat. Salamat sa lahat. Babalik po kayo. Sir. Sabi niya. Sigurado ako. Habang naglalakad ako papasok sa eroplano. Alam ko nang tama siya. Babalik ako. Dahil isang bahagi ng aking puso ay mananatili na sa bansang ito. Sa loob ng eroplano. Habang dahan-dahan kaming umaangat palayo sa lupain ng Pilipinas. Kinuha ko ang bago kong kwaderno. Ang kwadernong blanko pa. Sa unang pahina, hindi na ako nagsulat ng teorya o analisis. Isinulat ko ang isang bagong pamagat. Kapwa, How Pito. 000 Islands Thoughts Divided World The True Meaning of Unity. Umuwi ako sa aking apartment sa Berlin. Ang dating kulay abo at walang buhay na espasyo ay bigla kong nakitang malungkot at malamig. Kinabukasan. Ang unang ginawa ko ay hindi ang buksan ang aking computer para simulan ang aking aklat. Lumabas ako at bumili ng mga halaman. Naglagay ako ng mga makukulay na unan sa sofa. Nagpatugtog ako ng musika. At higit sa lahat, kumatok ako sa pinto ng aking kapitbahay, isang matandang babae na 10 taon ko nang nakakasabay sa elevator, ngunit hindi ko man lang alam ang pangalan. Inabutan ko siya ng isang plato ng pagkaing niluto ko. Gulat na gulat siya. Ngunit pagkatapos, ngumiti siya. Isang maliit na ngiti. Ngunit isang simula. Ang Pilipinas ay hindi lang bumago sa aking pananaw. Binago nito ang aking buhay. Itinuro nito sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa relasyon. Ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa mga skyscraper, kundi sa lalim ng iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa. At ang tunay na pagkakaisa ay hindi isang bagay na ipinipilit ng gobyerno, kundi isang bagay na kusang loob na ibinabahagi. Isinisilid sa isang karton na kahon. At ipinapadala ng may pagmamahal sa buong mundo. Ang aking dating buhay. Ang buhay ni Klaus Richter na isang analyst. Ay tapos na. Nagsisimula na ngayon ang buhay ni Klaus. Isang alagad ng diwa ng kapwa. Isang mananampalataya sa teorya ng kahon. Isusulat ko ang aking aklat. Hindi bilang isang pag-aaral, kundi bilang isang love letter. Isang love letter para sa isang bansang watak-watak sa mapa. Ngunit ang pinakabuo at pinakamagandang bansa sa buong mundo. Isang bansang tinatawag na Pilipinas. Ako si Klaus Richter. At iyan ang kwento kung paano ko natagpuan ang aking sarili sa pagitan ng 7,000 isla. Ang aking mga paunang paghusga ay mali. Isang produkto ng isang kulturang kanluranin na inuuna ang sarili kaysa sa komunidad. Ang nakita ko sa Pilipinas ay hindi isang depektong heograpikal, kundi isang perpektong disenyo para sa pagmamahalan. Dahil kapag ang distansya ay isang katotohanan, ang pag-ibig ay nagiging isang pangangailangan. Ang balikbayan box at ang diwa ng kapwa ay hindi lang mga tradisyon. Ito ang pinakamatibay na infrastruktura sa buong mundo. Isang infrastrukturang gawa sa puso. Tinuro sa akin ng mga Pilipino na hindi mo kailangan ng mga tulay na bakal para pagdugtungin ang mga isla. Ang kailangan mo lang ay mga pusong handang tumawid sa anumang karagatan para sa kanilang minamahal. Kayo, mga Pilipino, ang nagturo sa akin ng isang aral na dapat matutunan ng buong mundo. Hindi kayo ang bansang watak-watak. Kami ang watak-watak. Kayo ang pag-asa. Nagkaroon na ba kayo ng karanasang katulad nito?
Isang paglalakbay na bumago sa inyong pananaw. Ibahagi ninyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa ating lahat.